Yun naman ang dahilan, Mark Paul, na sinasabi natin, the 28 fundamental beliefs is not the gospel. Kasi yung focus napupunta na sa 28 fundamental beliefs. So yung author ng aklat ng Hebrews, para sa kanya mahalaga yung focus. Di ba pa sino yung mga salita, sabi sa chapter 2 verse 1, pay the most careful attention to what we have heard, to the gospel. Dito naman sa chapter 3 verse 1, fix your thoughts on Jesus. So kumbaga mahalagang tema sa writer yung pag-focus. So dapat daw nakafocus tayo sa Bible, sa gospel, at saka nakafocus tayo kay Jesus. Very important to the author of Hebrews. Bakit kaya? I think, Pastor, kaya siguro ganyan yung talagang pagbibigay niya namang ng diin sa pag-focus dun sa mga mahalagang bagay sa pananampalataya at sa pagiging Kristiyano. Marahil kasi, Pastor, yung mga Hebreo nga, mga Hudyo, marami silang pinagpopukusan. At kagaya nga na sinabi natin last time, prone din sila sa idolatry dahil nga naging kalat-kalat sila sa iba't ibang lugar. At bukod dun, Pastor, sila bilang Jewish, bilang Hudyo, kumbaga, Pastor, nakaano sa kanila yung kanilang traditions. At yung, kumbaga, kung ano yung culture nila nung una. At yung mga yan, kaya ng angels, nakalagay sa ark yun. Kaya talagang may kreasyon silang ibang pagtingin sa mga angels. At ganoon naman, lalo na kay Moses, bilang pinagkakautangan nga nila ng loob dahil dun sa mga laws, sa mga ginagawa nilang ceremonies, maging yung civil laws nila, Pastor. Kumbaga, yung credit na pupunta kay Moses, imbis na dun sa nagbigay nun kay Moses. Kaya dito, Pastor, pinakikita talaga yung kumbaga ginagawa nung author or ni Paul yung comparison para maunawaan ng mga tao na hindi okay yan, ginagawa nyo yan, okay yan, naiintindihan niyo yan, kilala nyo yan mga yan, yung angel, kilala nyo si Moses, pero hindi yun yung pinaka-focus ng faith ninyo kasi hindi yun yung nagligtas sa inyo. Ganyan, Pastor, ganon din kadalasan yung paalala sa atin. Kaya ganito yung Book of Hebrews. Kapag binabasa ko siya, Pastor, personally, ako sa sarili ko, tinitake ko siya as ganon. Sinasabihan ako ng Diyos sa pamamagitan ni Paul, na author ng Hebrews, na sinasabi niya sa akin, marami kang bagay na ginagawa. Nagsasabat ka, hindi ka kumakain ng ganito, tapos nagnanalangin ka, nag-worship ka sa akin. Tama yun lahat, sabi niya. Pero ang pukusan mo yung relasyon mo sa akin. Ganun, Pastor, parang ganun ang lagi niyang nagiging drive sa Hebrews. Okay, sa tingin mo naman, Mark Paul, ini-apply mo sa sarili mong experience, ano? How about sa experience ng Seventh-day Adventist Church? Sa tingin mo ba yung Seventh-day Adventist Church ay may pagkakahawig sa problema ng mga Hebrews, ng mga Hudyo, na pwedeng yung kanilang focus maagaw ng mga tradisyon at ng mga religious festivals, mga nila sa relihiyon, at mawala kay Jesus? Sa tingin mo, pwedeng mangyari sa SDA Church o nangyayari ba yun? Yes, Pastor. Talagang hindi na siya bago. Ang katunayan, nung una pa lang ng 1950s, yung binasa natin libro, Pastor, nung pinag-aralan natin yung yung 1850s, Mark Paul. Opo, 1850s. Yung pinag-aralan natin yung libro ng 1888 re-examined, doon natin nakita na early pa lang ng 1950s, doon nakabuo tayo ng mga set of beliefs. Nagkaroon na ng pag-iba ng tingin ng ating ng focus ang mga kapatiran. In general, Pastor, hindi lahat, may mga natira, pero in general sa kabuuan ng iglesia, yun yung nangyari, nawala yung focus nila sa ating Panginoon at doon na sila naka-focus sa mga set of beliefs na yon, which is hindi naman masama na may set of beliefs, Pastor. Ang nangyayari nga lang noon, nagiging kaagaw siya ni Jesus. Kaya nangyari nga, Pastor, maging nung 1888 naman, pinapanumbalik ng Diyos yung gospel, yung original gospel sa pamamagitan ng dalawang tao, si A.T. Jones at saka si E.J. Wagoner. Pero ano nangyari sa pagtrato ng church, Pastor? Wala din. Mismong presidente
ng General Conference ang nagtakwil sa kanila at ang napakatinding persecution yung kanilang naranasan galing dun sa mga kapatiran at maging yung mga kilalang mga evangelist nung panahon na yun, kasama si Uriah Smith ba yung pastor, kung di na nagkakamali? Yes. Kaya kung titingnan natin, pastor, sabi nga nila, yung mga tao na nagtatanggol ngayon na tinanggap na ng church yung 1888 message o yung righteousness by faith message ng 1888, ano daw bang credibility meron, pastor, si A.T. Jones at saka si Wagoner, nag-backslide din naman sila. Parang gano'n ang ginagawa ng argument. Pero kung titingnan natin, pastor, pagka pinag-aaral natin matindi, basahin lang natin yung sulat ni Ellen White, makikita natin kung gaano kagrabe yung pag-aalipusta na ginawa nila dun sa 2 tao na yon. At kung paano yung grupo ni Ellen White, ni Jones at saka ni Wagoner ay pinaghiwa-hiwalay din ng mga tao na mga leaders. Ganoon na lamang, pastor, na possible na mawala yung focus natin sa ating Panginoong Jesucristo dahil dun sa mga nakasanayan nating ginagawa na sa loob ng church. May napakinggan pa ako, pastor, na isang sermon. Hindi siya SDA, hindi siya sa church natin. Pero ang ganda ng message niya. Ang sabi niya, yung worship songs natin, kadalasan yun na yung naging worship natin. Hindi na yung pinagtutunan natin ng worship, yung Diyos ang nabibigyan natin ng pansin, yung songs na. At yun na yung nagiging object to worship. That is form of idolatry. Kaya ganun din, pastor, sa atin bilang SDA Church, dapat open tayo sa ganyan. Kasi kung hindi tayo maging open, pastor, maging dogmatic tayo, maging prejudice tayo, close-minded tayo sa pagdating sa iglesia natin, di natin makikita yung ganyang klase ng kalagayan ng simbahan na dapat natin ma-address. At actually, pastor, dapat nga nakakita nun mga leaders. Dapat nakakita nun mga leaders. Ang masama, kapag nakita natin yung mga maliliit na tao sa iglesia, nagmumukha tayong kontrabida, no, sa ating church. Parang pagka nagsaway ang Diyos, gumamit siya ng mga tao na hindi naman masyadong kilala, parang hindi galing yun sa Diyos. Yun naman ang dahilan, Mark Paul, na sinasabi natin that 28 fundamental beliefs is not the gospel. Kasi yung focus napupunta na sa 28 fundamental beliefs. Yes. Marami nga nagsabi sa akin, Joel, mag-revival ka nga dito. Ipaalala mo ulit sa mga kabataan yung 28 fundamental beliefs. Bakit yung 28 fundamental beliefs ang kailangan ipaalala? Hindi ba yung gospel? Hindi naman nakakabuhay sa kanila yung pastor, no? Yes. Kasi yung iniisip ng marami, pastor, pagka pinangaral natin ulit sa revival, yung 28 fundamental beliefs, mabubuhay yung mga kapatid. Kasi malalaman ulit nila yung mga, yung mga truth na sinusunod natin. Hindi ganun, pastor, kung pag-aralan natin ng Biblia, si Jesus, siya mismo yung buhay. Kaya sa revival, siya mismo dapat yung ipinangaral natin from day 1 until the end. At saka na naman natin i-follow up, pastor, kung ano yung mga set of beliefs na meron tayo. At saka ako naniniwala ako, pastor, hindi nakalimutan ng mga kapatiran na yan yung 28 fundamental beliefs natin. Marahil hindi nila kabisado, hindi nila kabisado yung pagkasunod, pero yung Sabat, hindi pagkain ng baboy, hindi pagsusuot ng alahas, at kung ano-ano pa, hindi pagkain ng dugo, at kung ano-ano pang sinabi natin sa atin sa church, hindi nila makakalimutan yung pastor. Ang kailangan lang talaga, pastor, buhayin sila. At ano yung pambuhay yung ginagamit ng Bible? Si Jesus. May isa pang argument, pastor, Ang sabi mo daw, kapag pinag-aralan yung fundamental beliefs, lumalayo kay Jesus. Yun din yung sinasabi natin ngayon. Ang sabi niya, pastor, o saan dyan sa beliefs yung nakakapagpalayo kay Jesus? Yun mismong lahat. Paano nangyari? Kasi yung focus natin, nandoon na. Hindi na doon sa relasyon natin kay Jesus. Para sa atin kasi, equivalent ng alam mo yung 28 fundamental beliefs, pinag-aaralan mo, tinuturo mo, is relasyon sa Diyos. Hindi po ganon. Magkaiba po yun, mga kapatid. Maghanap ka sa Bible, pastor, ng isang tao na alam niya lahat ng turo, lahat ng doctrines, tapos naging malapit sa Diyos. Wala akong makita, pastor, Yung mga Jewish, ganun ang nila, Yun ang practice nila. Kinakabisado nila yung Torah, kinakabisado nila yung laws, at kung ano-ano pa. Ang nangyayari, pastor, pagdating ni Jesus, hindi na nakilala, So, kabaliktaran, pastor, yung nangyayari. Kabaliktaran.
kabaliktaran. Pero kapag naka-focus ka kay Jesus, kahit alin pa dyan sa 28 fundamental beliefs na yan, Pastor, pag pinag-aralan mo, napakadali na lang makita kung paano na siya ginagawa. At isa pa, Pastor, kung titignan natin, maganap din tayo sa Bible na si Paul, yung mga alagad, ang itinuro sa mga tao is set of beliefs. Wala din, walang ganon. Yes, sinasabi nila kung ano yung mga mangyayari sa mga tao na idolater, ano yung nangyayari sa mga tao na merong nagko-commit ng adultery, ano yung laman ng commandments. Yes, sinasabi nila yung Pastor. Pero kung papansinin ninyo, bago nila yung sabihin, sinasabi nila, Pastor, yung gospel. Kaya nga yung sabi ni Pastor Bernal, ano yung ginawa ni Jesus para magligtas, ginawa ng mga pastor para magligtas ng mga tao, ipinakilala lang nila si Kristo. At yung mga example pa kanyang ginamit, Pastor, wala ka makikita doon. Nagtuturo sila ng set of beliefs.